Israel pilot ipinakita ang kagitingan. Kahit pinasabog ang kanyang helicopter, binaba pa rin niya ang 50 sundalo at rumesbak sa Hamas. Noong Oktubre 7, isang helicopter ng militar ay lilipad na sa isang nayon o kibbutz malapit sa hangganan ng Gaza upang iligtas ang mga sibilyan na brutal na pinaputukan ng mga miyembro ng Hamas nang bigla itong ibagsak ng mga karibal na militanteng Hamas. Isang anti-tank missile ang binuo para sa mga layuning ito at inilunsad. Habang bumagsak ang helicopter sa lupa, naisip ng mga miyembro ng Hamas na ito ay babagsak at sasabog. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang helicopter na ito ay kinuha ng isang determinadong piloto na hindi papayag na madaling mamatay ang 50 sundalo na may dalang helicopter upang makapaghiganti sa kaaway na brutal na pumatay ng mga sibilyan. Ito ay kinokontrol. Ito ay isang totoong kwento ng katapangan ng isang piloto ng Israel at ng kanyang mga kasama sa gitna ng mahihirap na kalagayan at ang kanilang tagumpay na talunin ang kalaban sa kabila ng banta ng kamatayan. 6:30 ng umaga noong Sabado at ito ay isang normal na araw para sa Kapitan Yuri, isang piloto na nakaistasyon sa isang airbase ng Israel dahil ito ang uling araw ng mga pista opisyal ng mga Hudyo. Gayunpaman, nagising siya sa isang malakas na alarm. Ibang tunog ito kaysa sa karaniwang tunog ng rescue na naririnig niya araw-araw. Ngunit ito ay isang babala ng isang malaking pag-atake ng missile na matagal nang hindi naririnig. Agad niyang ginising ang kanyang asawa at anak at dinala sila sa koridor ng kampo. At dito niya nakita sa balita na nagpaputok ng libu-libong rockets ang mga miyembro ng Hamas mula sa Gaza. Alam na niya sa kanyang sarili na isang malaking digmaan ang sasapit sa kanila sa oras na ito. Agad na inalerto ng Camp Operations Coordinator ang lahat ng tauhan at inutusang ilipat sa emergency mode ang mga tauhan at kagamitan. At dito niya narinig ang kakilakilabot na balita na ang mga miyembro ng Hamas ay sumalakay sa 10 komunidad o mga kibbutz malapit sa hangganan ng Gaza at pumatay ng daang-daang sibilyan. 9 AM, 2.5 oras pagkatapos ng unang babala. Naguguluhan ng kapitan kung bakit wala siyang malinaw na tagubilin mula sa kanyang mga nakatataas kung ano ang mga dapat gawin. At sa kanyang opinyon, maraming oras na maaaring ginugol sa pagliligtas sa mga biktima ng Hamas sa mga nayon at mga kibbutz ay nasayang. Agad na pumunta ang kapitan sa operating room upang tingnan kung ano ang mga maaaring gawin. At dito niya nakilala ang co-pilot na nagtanong din kung ano ang nangyayari at kung ano ang gagawin. Ayon sa kapitan, naghihintay sila ng start signal sa kalangitan at nakahanda anumang oras. Sagot ng kanyang co-pilot, "Anong misyon?" Sinabi ng kapitan na hindi ito kilala. Agad niyang tinawagan ang kanyang 30 taong gulang na kaibigan, isang regimental commander sa Israeli Airborne Forces. Pinaliwanag niya ang sitwasyon at idiniin ang pangangailangang humanap ng paraan. Ayon sa kapitan, 4 na Yasur helicopter ang nakahanda para magbigay ng reinforcements. Ang higit na bilang ng mga puwersang pansiguridad at pulis ay nakikipag-ugnayan sa mga mandirigma ng Hamas sa isang kibbutz. Ang Yasur helicopter ay isang sasakyang pangtransportasyon na ginamit ng Israel sa loob ng 50 taon upang maghatid ng mga sundalo sa maraming digmaan na kinasasangkutan nito. Sinabi ng commander na mayroong 400 sundalong handa sa labanan na handang kumilos anumang oras. Sinabi ng kapitan, "Maghahanda kami ng helicopter na susunduin ka. Kung patuloy tayong maghintay ng kalokohan sa itaas, mauubos ang ating mga kababayan sa kibbutz." Nangangahulugan ito na ang mga operasyon na kanilang isinasagawa ay nasa pagpapasya ng kapitan at hindi nangangailangan ng pag-aproba ng Israeli Defense Force mula sa Central Command, Tel Aviv. Umalis sila sa kampo para sa Nab mula sa Jordan Valley noong 1 AM kung saan dumating na ang mga paratrooper upang kunin sila. Bago lumapag, nakita ng kapitan ang mga sundalong sumakay at naghihintay sa landing site, handang lumaban sa Hamas. Ayon sa kapitan, karamihan sa mga sundalong ito ay nasa 18 hanggang 25 anyos lamang at ang kanilang mga muka
ay nagpapakita ng determinasyon na protektahan ang mga sibilyan na walang habas na binabaril ng mga miyembro ng Hamas. Ayon sa kanyang kaibigan, ang commander ng mga paratroopers nang dumating si Teniente Yuri, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga tauhan ay handa anumang oras, ngunit hindi niya alam ang aktwal na sitwasyon maliban kung siya ay tumawag sa kanya. Sa puntong ito, nakatanggap ng tawag ang kapitan mula sa Central Command, ngunit ayon sa kanyang mga kausap, hindi niya lubos na naunawaan kung gaano katakot-takot ang sitwasyon sa mga bahay malapit sa hangganan ng Gaza. Ang Hamas ay kilala na nagpaputok ng mga rocket, ngunit ang mga detalye ay hindi malinaw tungkol sa pag-atake ng kaaway sa ilang kibbutzim na pumatay ng maraming sibilyan. Nang imungkay ng kapitan ng plano, sinabi ng superior na nakausap niya, "Gawin mo lang ang sa tingin mo ay tama." Para sa iba pang mga paratrooper, ang mga utos ng commander ay i-secure ang kibbutz na Nahal Oz na pinakamalapit sa hangganan ng Gaza. Kaya naniniwala ang mga sundalo na ilang miyembro ng Hamas ang nakalusot sa mga pader ng seguridad malapit sa lugar. Ngunit hindi nila alam na nakatagpo sila ng bago. Maruming eksena. Ang mga residente ng kibbutz ay nagpadala ng mga text message sa media at mga kamag-anak na nagsasabing kailangan nila ng tulong mula sa hukbo ng Israel. Pero bakit wala pang umabot sa puntong ito? Ang mga militante ay malayang makapasok at makabalahos sa mga nayong ito. Kaya ang tanong ng marami ay, nasaan ang pinagmamalaki na hukbo ng Israel? Samantala si Kapitan Yuri at 4 na iba pang helicopter ay abala sa pagresponde sa mga paratrooper. Kahit masikip, nag-impake sila ng 50 sundalo sa bawat sasakyan. Wala pa siyang karanasan na maghatid ng daang-daang sundalo, ngunit kahit na 30 lang ang kapasidad ng helicopter, wala siyang panahon para isipin iyon. Ito ay tulad ng paglalaro ng Tetris, kung saan maaari mong pisilin ang lahat ng iyong mga sundalo gamit ang mga kagamitan upang magdagdag ng timbang at paninikip. Ngunit walang pakialam ang kapitan at mga batang sundalo, sapagkat noong panahong iyon ay mga sibilyan lamang ang kanilang iniisip na walang pag-aalinlangan na magtanim ng takot kay Hamas. May 3 oras pa bago magsimula ang pag-atake, ngunit alam ng kapitan na mahalaga ang bawat segundo, kaya mabilis siyang sumalakay sa isang helicopter na nakakuha ng 3 tagay mula sa kanyang mga sundalo. Ang kanilang unang destinasyon ay ang kibbutz Beit Kama, isang nayon 15 kilometro lamang mula sa hangganan ng Gaza. Gayunpaman, ang eksaktong lokasyon ng landing ay kasalukuyang hindi alam ng mga piloto. Iyon ay dahil walang nagko-coordinate ng ground forces at mga piloto sa lugar. Sila lang ang nagdesisyon kung kailan papunta doon. Sa kalagitnaan ng biyahe, tinawagan muli ng kapitan ang kanyang superior para tanungin ang sitwasyon habang nasa biyahe. Sinabi niya na hindi siya makapagbigay ng sapat na sagot, na nagsasabing hindi namin alam, hindi malinaw ang impormasyong natatanggap namin. Gaya ng sinabi niya, ikaw na ang bahalang magdesisyon kung ano ang nararapat. Pagdating nila sa lugar ng Sderot na tinutuluyan ng mga kibbutz, hindi nagtagal ay nakita nila ang usok na umuusbong mula sa mga bahay, istasyon ng pulisya at isang kampo ng mga sundalo na sinunog ng mga militanteng Hamas. Kasabay nito, sinabi ng sundalo, nakita niya ang isa pang pamilya sa bubong na kumakaway na parang nakakita ng anghel. Dito na nila napagtanto na handa silang isakripisyo maging ang kanilang buhay. Tanging mga kabataan at pamilya lamang ang maliligtas sa araw na ito. Biglang nawala lahat ng takot niya. Sa halip, napalitan ito ng galit at puot na bumaba sa maningning na Hamas at dinudurog ito. Humigit kumulang 100 metro mula sa target sa kibbutz, nakita ni Kapitan Yuri ang isang walang laman na landing pad. Ngunit nakita rin ang mga mandirigmang sasakyan ng Hamas sa malapit. Ang masaklap pa dito, nilagyan ito ng mga rocket launcher at anti-tank missile na maaaring gamitin sa pagbaril ng mga helicopter. Alam ng kapitan na kailangan niyang makalapag ng ligtas dahil buhay ng maraming sundalo ang nakataya. Sinulya pa ng kapitan ang co-pilot at sinabing, hinihintay tayo ng Hamas, imposible iyon. Kailangan nating maghanap ng ibang landing. Tapos bigla niyang pinaikot pakanan ng helicopter, sabay turo sa likod ng kausap. Gayunpaman, may biglang sumabog sa kaliwang bahagi ng helicopter na ikinagulat ng kapitan. Kasabay nito, ang malakas na pagyanig nito at unti-unting nawala ng kontrol. Para sa piloto, parang slow motion ang lahat.
nawalan ng makina ang helicopter. Isang anti-tank missile ang tumama sa amin at kami ay binaril, sinabi niya sa kanyang co-pilot. Kasabay nito ang tunog ng sirena ng helicopter. Sinusubukan niyang kontrolin sa abot ng kanyang makakaya, subalit naging mas mahirap ito sa 1 minuto. Ngunit kailangan nilang harapin ito sa kanilang mga puso, kung hindi, 50 buhay ang nasa panganib. At marami pang naghihintay ng tulong sa ibaba. Sa sandaling ito, napagtanto ng kapitan ang bigat ng kanyang responsibilidad. Isang sundalo ang nasugatan sa likod, sabi ng ulat. Ngunit hindi kumibo si Kapitan Yuri at nag-concentrate sa pagpapakomplikado ng landing dahil bukod sa pagsabog ay hinihintay pa rin nito ng kalaban. Sinabi niya sa lahat na maghanda para sa pilitang paglapag dahil mas mabilis na lumubog ang helicopter. Ngunit tila isang himala na kontrol ito ng kapitan sa huling sandali at maayos na nakarating sa isang bukid sa likod ng nayon o kibot. Sa paglalapag, alam ng lahat na kailangan nilang makaalis sa helicopter sa lalong madaling panahon dahil malapit nang matarget muli ang kaaway ng mga anti-tank missiles. Agad na binuksan ng kapitan ang buntot ng helicopter at sinenyasan ng lahat ng mga sundalo na lumimikas mula sa gangway pagkatapos bumaba. Dahil dito, hindi nag-aksaya ng oras, kinuha ng mga sundalo ang isa sa kanilang mga kasama at tumakas. Ngunit nasugatan ito sa unang pagsabog at lumapag sa lupa. Hindi kalayuan sa eroplano. Sa kabila ng kaguluhan, isa sa mga sundalo ang natrap sa likod ng helicopter na nakaipit ang kanyang kagamitan. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng isang mekaniko ng sasakyang panghimpapawid na makaalis sa bigat. Lumabas na ang team. "Oh, the team is out," sigaw ng huling tripulante sa radyo mula sa helicopter. Ngunit wala pang 10 segundo ang lumipas mula nang umalis ang huling sundalo at bago pa makontrol muli ni Kapitan Yuri ang helicopter, isa na namang malakas na dagundong ang yumanig sa buong sasakyan at kasabay nito ang panibagong pag-atake ng missile mula sa kalapit na kagubatan. Ang naging dahilan ng pagsabog ng buong likuran ng sasakyan. Inangat ng pagsabog ang bahagi ng helicopter mula sa lupa. Sa kabutihang palad, tumalo ng kapitan at co-pilot mula sa eroplano at nagtamo lamang ng maliliit na paso sa kanilang mga katawan. Kung hindi pa nasawi ang 50 katao noong araw na iyon, mabuti na lang at nakatakas ng ganoon kabilis ang mga sundalo. Nakaligtas sila, ngunit dose-dosenang mga mandirigma ng Hamas ang naghihintay sa kanila at hindi nagtagal ay nagpaulan sila ng mga bala. Ang lahat ng mga sundalo ay hindi makapagtago sa gitna ng patag na bukirin at walang maitatago kundi nahulog sa lupa. Ang panig ng Israeli ay sumabog sa putok at ang mga mandirigma ng Hamas ay abala sa walang habas na pagkaputok. Maya-maya ay may sumigaw na nabaril sila, kaya abala ang isang medic na nagngangalang Toby sa pagbibigay ng paunang lunas sa kanyang mga kasamahan, kahit na siya mismo ay patuloy na binabaril ng kalaban. Sa kabutihang palad, ang mga sniper ng grupo ay mabilis na nag-deploy at nasuportahan na isa-isang na-neutralize ang Hamas sa kabila ng pagtatago sa kakahuyan. Mabilis na muling nagsama-sama ang mga paratrooper dahil nakasanayan na nila ang hindi mabilang ng mga kurso sa pagsasanay. Naghiwa-hiwalay sila sa maliliit na grupo at pagkatapos ng tuloy-tuloy na labanan, nabot at ganap na winasak ang mga posisyon ng mga mandirigma ng Hamas sa loob ng 10 minuto. Ngunit iyon pa lamang ang simula ng kanilang misyon. Ang kanilang destinasyon, isang kibot o nayon, ay ilang metro lamang mula sa bukid na kanilang narating sa kabilang bahagi ng highway. Sa totoo lang, isang kibots kailangan mong tumawid sa mga kalsada at umakyat sa mga bakod bilang karagdagan sa pagiging bombarded ng mga bala ng kaaway. Sa puntong iyon, nakatanggap sila ng isang tawag sa radyo mula sa isang Israeli Emergency Response Team na natigil sa gitna ng kibbutz mula noong umaga at nakikipaglaban pa rin sa mga militanteng Hamas. Hindi sila nag-aksaya ng oras at mabilis na gumala sa kibbutz, tinutugis ng mga mandirigma ng Hamas na nagtatago pa rin sa mga bahay. Nakipaglaban sila sa maraming mga labanan at nawala ng kakayahan ang ilang mga mandirigma ng Hamas hanggang sa wala ni isang kaaway ang nanatiling buhay. Ang lahat ng ito ay sabay-sabay na nagpapabatid sa kanila sa malaghim na kalagayan sa mga tahanan kung saan ang mga mandirigma ng Hamas, kabataan, matatanda at maging ang mga buntis at mga alagang hayop ay sumasailalim sa kalupitan.
ang mga miyembro ng Hamas ay brutal na pinaslang. Dito nakilala nila ang mga naglalakad mula sa Thailand at Nepal dahil ang kibbutz ay napapaligiran ng lupang sakahan. Ang mga dayuhang ito ay nagtatrabaho sa iba't ibang bukid sa rehiyon at sinabing ang ilan sa kanilang mga katrabaho ay brutal na pinatay ng Hamas. 4 na sundalo at isang medik ang agad na tumungo sa tinutuluyan kasama ang mga manggagawa upang tingnan kung may mga nakaligtas. Ang gusali ay natagpuang ganap na nawasak ng mga bala at pampasabog at doon ay nakita nila ang mga bangkay ng 10 dayuhang manggagawa na nakahilera na parang mga hayop. Bagamat nasa bingit ng kamatayan, sinunggaban nila ang 2 Thai na trabahador sa lugar at agad na dinala sa ospital. 3 iba pang mga helicopter ang matagumpay ding nakarating sa iba't ibang kibot malapit sa hangganan na naging posible upang iligtas ang mga natitirang residente na nakatago sa mga ligtas na bahay. Magiging gabi na bago makalaya ang lahat ng sibilyan sa kibbutz mula sa kamay ng mga mandirigma ng Hamas. At dito lamang nagkaroon ng pagkakataon si Kapitan Yuri na tawagan ang kanyang asawa at mga anak na naiwan sa base na naging tahanan ng kanyang pamilya. Sa kabuuan, ang Hamas ay pumatay ng mahigit 1,400 na sibilyan, pulis at sundalo sa unang araw ng pag-atake. Mahigit 400 katawang nasugatan at mahigit 200 ang kinidnap at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa Gaza. Daang-daang mga mandirigma ng Hamas ang napatay sa labanan. Marami pa sanang biktima kung hindi dahil sa mga taong tulad ni Kapitan Yuri na nagkusa at agad na kumilos sa ngalan ng mga inosenteng tao na hindi naghintay ng utos mula sa mga opisyal at hindi lumaban sa brutal na puwersa. Mandirigma ng Hamas. Kung may umatake sa Pilipinas tulad ng nangyari sa Israel noong ika-7 ng Oktubre, handa ka bang ipaglaban at ialay ang iyong buhay para lamang maprotektahan ang ating bansa? Comment down mga kaalam.